Bakit nga ba gustong patumbahin ni Goldie Roger si Rax Disebe kung ang nais naman neto talunin din si Im Sama? Currently nga sa nangyayaring Elbaf arc ipinapakita yung flashback kung paanong naging isang legendary character itong si Rax Disebe. Mula nga sa pag-uumpisa niya na sinubukan niyang i-infiltrate itong Mary Jua, kung saan harap-harapan niyang nakausap itong mailap na si Im Sama, hanggang sa paikipaglaban niya sa hari ng Elbaf na si King Herald, at up to sa moment na buuhin niya na itong pirate crew niya na Rax Pirates, kung saan alam naman natin na yung mga miyembro ng grupo na to ang pinakamalalakas sa era nila. Pero during nga sa era na to hindi lang naman ang Rax Pirates ang pinakamalalakas, bagkos may isang pirata pa na kayang tumbasan yung lakas netong si Sebek, at ito nga si Goldie Roger. Dahil nga sa mga ipinakitang feat ni Sebek during sa ilang chapters ng flashback niya, maraming ang nagsasabi na di hamak daw na mas malakas itong si Sebek kesa kay Roger. Kumbaga nagiging overrated na sa mata ng mga fans itong si Roger dahil sa mga ipinakita netong si Sebek. Pero kung ako nga ang tatanungin, napatunayan naman na ni Roger na totoo ngang isa siya sa pinakamalalakas. Dahil kung iisipin nyo guys, itong mga miyembro nga ng Rax Pirates nung time na nag-aagaw buhay na sila o nasa bingit na sila ng kamatayan, sino ba ang taong naaalala nila? Ito nga si Roger. During Marineford War nga nung time bago mamatay itong si Whitebeard, nabanggit nga niya kay Blackbeard na hindi daw siya yung hinihintay ni Roger. Plus dito nga rin natin nakita yung flashback kung saan pinuntahan siya ni Roger bago ito i-execute. Si Kaido naman ganun din. Sa huling palitan nga nila ng atake ni Luffy, bigla niyang naalala si Roger. Gawin na nga lang daw example ni Luffy si Roger na kahit walang Devil Fruit powers at haki lang daw ang gamit neto, still na kaya pa rin daw netong i-conquer ang mundo. Sa part naman ni Big Mom, nung time nga na pagtapos siyang atakihin nila Eustace Kid at Trafalgar Law, imbis nga na yung dati niyang captain na si Sebek, itong si Roger nga ang bigla niyang naalala. Nagtataka nga itong si Big Mom sa ginawang aksyon ni Roger na pagpupursige sa mga tao na maglayag. Sinisisi nga niya ito dahil sa bagong era ng mga batang pirata. At lastly itong si Shiki. Alam naman nating lahat kung gaano naapektuhan itong si Golden Lion Shiki nung malaman niyang i-execute na itong si Roger. Sa galit nga niya sinugod niya ng mag-isa itong Marineford, kung saan dito na nga nagtapos yung kapalaran niya. Bali isa nga lang ang ini-imply na aksyon ng mga miyembro ng Rax Pirates towards kay Roger. Para sa kanila nga merong espesyal kay Roger. Bali bago nga tayo magpatuloy sa topic na to, may ipapakilala lang akong games sa inyo. Ito nga yung AFK Journey. Isa nga itong light fantasy open world RPG. Actually hindi na nga ito bago dahil last year nga ito ni-release. Sa mga magtatanong nga kung worth it ba itong i-download at laruin, masasabi ko namang worth it ito. Dahil pati nga ako nilalaro na itong game na to. Last year nga tinanghal itong game na to bilang Apple Game of the Year. Sa Google Play naman tinanghal itong Best Game of 2024. Yes guys, meaning talagang quality itong laro na to. Speaking of quality, kitang-kita nga sa mga design ng heroes yung pagka-quality ng art style. May mga storylines nga rin yung bawat characters, kaya naman nakaka-curious rin itong subaybayan. Gameplay wise nga masasabi kong numbers game itong AFK Journey. Pwede kang maglagay ng 5 heroes pataas sa side mo para lumaban. Depende syempre sa mode ng nilalaro mo. Ikaw nga ang pipili ng position ng characters mo kung sino ang gusto mong atakihin. Depende nga sa strategy mo kung paano yung diskarte mo sa pagposition mo sa mga heroes mo. Gaya ng kung meron kang warrior na mataas ang buhay, syempre ilagay mo siya sa unahan. At kung meron ka namang healer at long
long range attacker, obviously nasa likod mo siya ilalagay. Sa part naman ng skills, yes, may mga skills nga itong heroes mo. Bawat hero nga merong 3 skills. Manually pwede mo nga siyang kontrolin. So sa August 8 nga magdadagdag ng panibagong game mode itong AFK Journey. Tinatawag nga itong Homestead. Basically sa mode na to magkakaroon ka ng sarili mong base. Pwede ka nga mag-build ng structures, pang-depensa at i-decorate itong base mo. Bali sa building nga na i-build mo makakapag-produce ito ng raw materials na pwede mong ipalit sa token. Itong tokens naman pwede mong gamitin para pang-upgrade ng buildings at pang-boost na rin ng productivity. Personally nga nilalaro ko itong PvP mode. From the word itself, PvP, meaning player versus player. Pwede ka ngang mag-challenge ng ibang players at rumango pataas sa leaderboard. So meron ngang 3 types ng PvP mode. Yung Dream Realm, Arcane Librant at Legend Trial. Anyway, every 4 months nga nagbibigay ng major updates itong AFK Journey. Either sa heroes man yan, bagong mapa, bagong mechanics o ano paman. So ito nga yung nakaka-excite sa laro na to. Dahil alam naman natin na kapag ang isang laro hindi nagbibigay ng frequent updates, nakakasawa nga itong laruin in the long run. So currently nga merong Pandora event itong AFK Journey. Ma-unlock nyo nga itong hero na si Pandora once na sumali ka lang sa event. So sino ba itong si Pandora? Isa nga siyang S-level dimensional support hero. Nagdi-deal nga siya ng magic damage at may base range na 5 tiles. Anyway, kung magla-login ka naman ng tuloy-tuloy 7 days, ma-unlock nyo naman itong karakter na si Pang. Sino naman si Pang? Isa nga siyang S-level Wilder Warrior hero. Nagdi-deal naman siya ng physical damage at may base range na 1 tile. Bali bukod nga sa heroes, meron ka ding makukuhang diamonds at iba pang libre all throughout sa event na to. Kaya naman kung ako sa inyo, i-download nyo na itong AFK Journey. Available nga ito sa Apple Store at Play Store. Mabalik nga sa topic natin, kung iisipin nyo, base nga sa tumatakbong flashback ngayon ni Sebek, ano ba ang goal niya? Diba ang mapatumba si Imu at ang world government? Yes, on paper, mabuti nga ito. Since ito nga rin yung obvious na goal ng Straw Hat Pirates sa pagtatapos ng kwento netong One Piece. Tatalunin ni Luffy si Imu at ang world government. Pero ano ba ang pinagkaiba ng goal nila Luffy at Sebek? Si Luffy nga balak patumbahin ang world government para palayain ang mga tao sa ginagawang kasakiman ng world government, gaya ng pagpapahirap ng mga ito sa iba't ibang nilalang sa pamamagitan ng pagtiturn nila dito as slaves at pati na rin sa pangungurakot nila sa iba't ibang bansa. Ito nga yung goal ni Luffy, kaya niya gustong pabagsakin ang world government, ang magkaroon ng freedom ang lahat ng tao. Sa kabilang banda naman itong si Sebek nga although similar nga sila ng goal ni Luffy na talunin rin naman ang world government, iba naman ang intensyon niya. Kung si Luffy nga kalayaan ng mga tao ang nais, kaya niya gustong patumbahin itong world government, itong si Sebek naman iba. Gusto nga niyang talunin si Imu nang sa ganon siya na ang papalit dito na maghahari sa mundo. Kumbaga basically gusto lang palitan ni Sebek yung currently na demonyo na naghahari, at marahil ganito rin yung balak ngayon ng anak niyang si Blackbeard. Plano rin netong pabagsakin ang world government, which is nabanggit na nga yan ni Katarina Devon. Gustong maghari ni Blackbeard nang sa ganon siya na ang magpapahirap sa lahat ng nilalang sa mundo. At ito nga yung balak na pigilang mangyari ni Luffy. Yes, similar sila ng goal ni Blackbeard na patumbahin si Im Sama. Pero yung
intensyon nga magkaiba. At probably ganito rin yung nasa isip ni Roger. Ang possible reason nga sa pagpigil niya kay Sebek na atakihin ang Mary Joa dahil sa alam neto na hindi kakayanin ni Sebek itong si Imu. Madadamay nga ang mga tao sa mundo kung susubukan netong umaksyon sa hindi pa tamang oras. Kumbaga ang nasa isip ni Roger kung aatakihin ni Sebek itong Mary Joa at matatalo lang itong si Sebek paniguradong magke-create itong si Imu ng great cleansing. Possible na maraming mamamatay na inosente. Kaya naman hanggat may pagkakataon sinusubukan niyang kalabanin itong si Sebek. Sinusubok nga niya ito kung kaya ba siya neto. Dahil kung hindi nga siya matatalo netong si Sebek paniguradong hindi rin neto matatalo itong final boss na si Im Sama. So ang reference nga natin kung bakit ko nasabing alam ni Roger na hindi pa tamang oras na atakihin ni Sebek si Imu sa ira nila itong nabanggit niya in chapter 966. Kung matatandaan nyo sa scene kung saan hihiramin na ni Roger si Oden mula kay Whitebeard nabanggit nga niya dito na 13 years ago daw dito niya napuntahan yung dulong isla sa New World na Lodestar at dito niya nalaman na hindi ito yung huling isla since hindi nga ito yung tinuturo ng log post. Bali kung 26 years ago nga itong scene na to at 13 years ago naman nalaman ni Roger yung patungkol sa mga poneglyphs itong tinutukoy na timeline nga ni Roger 39 years ago. Isang taon bago mangyari itong paghaharap nila ni Sebek sa God Valley. Ibig sabihin may idea na si Roger during God Valley incident kung ano yung maaaring implication sa paglaban niya kay Im Sama. Kuya Eneru, di ba 26 years ago na sumali si Oden sa Roger Pirates? Paano naman nabasa nila Roger yung poneglyphs kung totoo nga itong sinasabi mo? Bali base nga kay Silver's Rayleigh in chapter 507, hindi naman talaga sila nakakabasa ng mga poneglyphs dahil nga daw sa voice of all things kaya nalalaman ni Roger kung ano ang nilalaman ng isang poneglyph. Meaning possible na sa paraan na to nalaman ni Roger yung information patungkol kay Im Sama. Anyway, alam ko na yung tumatakbo sa isip nyo yung tanong kung kailan nga ba matatapos itong flashback ni Loki patungkol sa Rocks Pirates. Bale for comparison lang during Wano arc nga kung saan nagkaroon ng flashback si Kozuki Oden na saklaw itong introduction ng Roger Pirates umabot nga ito ng 14 chapters from chapter 959 up to chapter 972. So hindi ko naman sinasabing 14 chapters din yung itatagal ng flashback na to ni Loki. Currently nga meron ng 5 chapters sa flashback na to. Bale sa tansya ko nga base na rin sa pacing ng flashback na to pwedeng makakuha pa tayo ng 3 to 5 chapters since paniguradong magtatapos nga itong flashback na to sa 14 years ago dahil ito nga yung taon kung kailan namatay si King Harald. At ito din naman talaga yung point kung bakit nag-umpisa itong flashback na to. Tinanong ni Harudin kay Loki kung ano ang totoong nangyari sa tatay nila. So currently nga nasa 44 years ago pa lang tayo. Anyway, ayan na nga yung topic natin sa araw na to. Sana nga na-enjoy nyo itong analysis natin patungkol sa dalawang pinakamalalakas na karakter sa history ng One Piece. So yun lang. Peace!